Magawa ng batang yan. Guys, ayan. Good afternoon sa inyong lahat. Today is Monday and ayan, super busy ako. Hapon na dito guys, actually. Pero ngayon ako nakapag-umpisa ng aking vlog dahil busy-busyhan ng inyong ingay. Galing ako ng Kadikoy para ibalik yung naregalo ko kay Diyan ng lalaki. Kasi nga yung nabili ko is hindi niya size, kaya pinapalitan ko lang siya ng size. So, ayun na guys, nabili ko tayo ng pang-dinner. Ayun yung dinner namin guys. Ayan. Salmon, tapos macarona. Today is Tuesday and yes, from yesterday hindi ko na nasundan yung aking vlog kasi nga after nung dinner namin, kumain lang kami, then nagbantay kay Layla, nag-chai-chai. So alam niyo naman kapag nandito ang mga biyanan ko, hindi ako makapag-video-video kasi ayaw ng biyanan ko na nasasama sa mga video or what. So, ayun na nga guys. Ano nga ba yung reaction ng biyanan kong lalaki nung naregaluhan ko siya ng t-shirt na galing ng Lacoste. Actually guys, binalik ko na siya. Diba bumili na ako last time pa. Tapos nabigay ko na yun. And then mali nga yung size na nabili ko. And then kahapon, yun yung sinadya ko sa Kadikoy ng sobrang dali lang, ng sobrang mabilisan lang. Iniwan ko kasi si Layla dito sa bahay. Pinagbantay ko yung biyanan kong babae. Kaya nandito sila kahapon. And in-invite ko na rin silang mag-dinner since bumili ako ng malaking salmon para pang-dinner. So, ayun yung kaganapan guys. So, yung biyanan ko, matatawa kayo kasi nga, pumunta talaga siya doon sa kusina. And then, kasi nasa kusina ako kasi naglilinis ako ng kusina namin dahil araw-araw ang kusina namin ay super duper madumi. As in, yung mga hugasin doon ay laging tambak, halos wala nang mapaglagyan. So, yun, pinuntahan niya ako doon sa kitchen at tinanong niya sa akin, magkano daw yung presyo ng binili kong t-shirt. Kasi, sabi niya, sobrang mahal daw noon kasi Lacoste. Tapos sabi niya, sigurado daw binlira, sabi niya. Kasi yung binlira is 1,000. So sabi niya, yung 1,000 na yun, makakabili na tayo ng 3 kilong yung minced meat. Kasi dito guys, ang minced meat ay hinahalo sa lahat o ginagawang kofta, ganyan, ginagawang parang meatball sa atin sa Pilipinas. Tapos sabi ko, it's okay baba, sabi ko, it's okay baba, wag kang mag-alala, okay lang yan, mura lang yan, sabi kong ganun. Kasi, talaga siya, yung parang hindi siya happy kasi mahal. Kasi ang mga biyanan ko talaga, ayaw nila yung mga ganyang regalo. Actually guys, hindi talaga sila nagse-celebrate dito ng ganyang mga... Kasi guys, yung mga biyanan ko, hindi talaga yan sila nagse-celebrate ng mga birthday, ng Christmas, ng New Year. Ang sineselebrate lang talaga nila dito guys is yung Ramadan dito. Yung Ramadan, matik yun, may mga regalo yan na matatanggap or nagbibigay talaga sila ng regalo pag Ramadan. Pero pag mga birthday lang o kaya New Year, hindi sila nagse-celebrate guys. Nag-start lang yan silang mag-celebrate and giving, exchange gift ng
And nag-start lang sila mag-exchange gift nitong dumating ako sa buhay nila. And last year, nag-celebrate kami ng Christmas at New Year, kasama sila. So, na-adapt din naman nila yung culture ko na Pilipino. So, nag-exchange gift din kami. And every birthday is nagbibigay din ako ng mga regalo sa kanila. And then, matik guys, na nagbibigay din sila ng regalo once na may birthday kami. Kanyari, si Layla, or si yung master ko, o ako. So, kasi guys, dito sa Turkey, kapag kaganyan, parang may utang sila sa inyo. Pag kunyari, binigyan mo sila ng gift, may utang sila sa inyo. And next time na, kunyari, siya naman yung may celebration, magbibigay at magbibigay ka. Yun kasi yung tradition dito sa Turkey. Kapag kunyari, pumunta kayo sa bahay nila, and then may dala kayo, may mga bitbit kayo syempre, and then kailangan pupunta ka rin doon sa kanilang bahay, and dapat may bitbit ka din. Ganun yun, ganun dito guys. So parang bayad utang kasi pag ikaw lang ng ikaw ng ikaw, hindi maganda yun sa kanila guys. So ayun lang, konting kwento lang sa inyo guys, para at least may idea kayo, especially dun sa mga bago pa lang magkakaroon ng Turkish na husband, or bago pa lang pupunta sa Turkey, para at least mayroon kayong alam na very light lang sa kultura ng mga Turkish. Okay, so nakwento ko lang sa inyo yung reaction ng biyanan ko, kasi talagang natatawa ako sa kanya dahil talagang sinundan niya ako dun sa kusina para itanong lang kung magkano yung presyo, at nanghihinayang siya sa binili ko. But guys, hindi yung ganun talaga kamahal yung binili ko, kasi hindi naman siya talaga original. Pero kapag nakita mo talaga siya sa personal, very authentic siya na yung brand na yun. Kasi dun sa pinuntahan namin na place sa Katikoy is mayroon doon mga parang akala mo talagang original siya. Pero, ayun, original naman siya actually. Pero yun nga, hindi yung mga binibenta nila doon is parang hindi nakapasa doon sa company. So, hindi naman masayang guys. Parang binibenta nilang mura or bagsak doon sa mga sa labas or what. Hindi ko alam kung ano yung dyan guys. Pero sa atin lang ito guys. Hindi ko na sinabi sa biyanan ko na hindi yan original, na lang, nabili ko lang ng mura yan. Don't worry. Pero sa atin lang yan siya guys. Ayan, so today is, ano bang plano namin? Today is, after ng lunch ni Mr., lalabas kami ni Layla. Punta kami ng mall kasi nag-invite si Des na i-meet daw si Sarah, yung friend niya. So, kikilala ko naman si Sarah guys. Kasi how many times na kami nag-meet ni Sarah. So, i-meet natin siya kasi how many months na hindi kami nagkita, kasi last na nagkita kami nung nagpaalaman kami nung August, before ng vacation guys. Nung last na nagpaalaman kami is last June pa, nung nag-start na ng vacation, kasi nag-vacation din sila, and then ngayon makikita-kita ulit kami. So, ayan guys, I will end this vlog, and I see you tomorrow vlog. See you, thank you, bye! Bye, Layla. Bye!